Alright, mega love shout out mga kakabsat. Nandito na naman tayo kay Attorney Enzo Correcto mga kakabsat. Diyos ko Lord Rudy, anong nangyari? Ay, nako po. Okay, may nakita tayo ito. Punto diretso tayo. Hayan na. Nasa advanced stage na ang kaso ni Villanueva ayon sa ombudsman. Nako po, Brother Villanueva. Paktay ka, talaga naman, malas talaga si... May malas talaga yan. Right. Pasukin na natin ito. Again, sa mga bagong pasok, shout out sa inyo. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Shout out Perlito Ruiz, shout out kapsat. Alright. Ito na mga kapsat, oh. Ayan na, nag-advance na yung kaso ni Villanueva. Nako pa, tuloy-tuloy na yan. Susunod-sunod na yan. Nako pa. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, ayon sa ombudsman, nasa advanced stage na. Lalabas na ang desisyon sa kaso ni Villanueva. Mga kabunyog. Ayon mismo yan kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Nasa advanced stage na daw. Ang ibig sabihin ng advanced stage, tapos na ito sa DOJ. Ano na ito? Kumbaga wala na ito sa investigation stage. Kapag sinabing advanced stage, alam naman natin ang dinadaan ng proseso ng mga kaso, mga kabunyog. Ang dinadaan ng proseso ng mga kaso, ang una muna niyan, kumbaga lumilitaw muna yung issue. Saan lumilitaw yan? Usually, halimbawa sa Senate o kaya sa House, yung mga investigation in aid of legislation. At yan nga unang lumitaw yung issue ni Villanueva. Naungkat doon sa hearing sa Blue Ribbon na sangkot itong si Villanueva. Yan yung investigation in aid of legislation. Pagkatapos niyan, pinasa yan sa ICI para magsagawa pa ng further investigation. Ginawa din yan ng NBI ay ng ICI. Ngayon, ang ginawang rekomendasyon ng ICI, kasuhan itong si Villanueva. Ngayon, pag sinabi mong kasing kasuhan, dadaan na yan sa itinatawag na PI, Preliminary Investigation. Iba yung investigation and aid of legislation kasi ang investigation na yon hindi tungkol sa kaso. Ang ICI din, hindi rin pwedeng magkaso ang ICI kasi wala siyang prosecutorial powers. Pwede lang siyang mag-recommend. Yan yung ginawa ng ICI at sa kanong Blue Ribbon. Ni-recommend ngayon sa DOJ na magsagawa ito ng preliminary investigation. Tuloy nga, ni-refer yan ng ICI sa ombudsman mismo. Ang ombudsman naman, dahil tambak na ang trabaho, sa halip na sila ang gumawa ng preliminary investigation, dineputize ng ombudsman ang DOJ. Parang kayo na ang magsagawa ng preliminary investigation. Yun naman ang ginawa ng DOJ. Nagsagawa ang DOJ ng preliminary investigation. Tapos na yun. Tapos na yung preliminary investigation. Nag-submit na ng counter affidavits itong si Villanueva at na rin siya, nag-attend na siya sa mga hearings kaya hindi na masasabing hindi siya binigyan ng due process. Tapos na, nakapag-submit na siya, in-evaluate na ngayon ng DOJ, mayroon na silang recommendation sa ombudsman. Ngayon, ang ombudsman naman, pag-aaralan na ngayon kung mayroon bang reasonable certainty of conviction at prima facie evidence. Pag nagsabi ang ombudsman mayroon, ikakaso na ito. Isasampa na yung kaso sa Sandigan Bayan. Kapag naisampa na yan sa Sandigan Bayan, mag-i-issue na ng warrant of arrest, katulad ng kay Bong Revilla. Kaya, pag sinabi
ng ombudsman, kasi ang sabi ng ombudsman nasa advanced stage na, ibig sabihin tapos na sa DOJ. Tapos na yung preliminary investigation, ay tapos na. Nabigyan na ng pagkakataon si Villanueva na sumagot, nag-submit na siya ng counter affidavits niya, na-evaluate na ito ng DOJ, malamang may recommendation na ang DOJ, at ombudsman ngayon ang magdi-decide. Kasi ultimately talaga, sa huli talaga, ang may power na magdi-decide kung talaga bang isasampa ang kaso, at anong kaso ang isasampa, ombudsman yan. Kahit pa DOJ ang nagsagawa ng preliminary investigation, ang may power na mag-decide kung talagang kakasuhan ng isang opisyal ng gobyerno ay ang ombudsman pa rin. Kumbaga, pinasa lang ng ombudsman sa DOJ yung preliminary investigation para hindi nakakayanin ng ombudsman sa dami ng mga iniimbestigahang kaso, tambak-tambak, dineputize na ang DOJ. Kasi may trabaho naman talaga ang DOJ na mag-prosecute. Kaya lang, pagdating nga kasi sa ganyang mga kaso, mga accountability of public officers na mga cases, ano yan ombudsman talaga yan. Pero pwedeng mag-deputize ang ombudsman. Sino mang ahensya pwede niyang i-deputize. Pwede niyang i-deputize yung NBI na magsagawa ng investigation. Yung Pwede PNP. niyang i-deputize ang DOJ, magsagawa ng preliminary investigation. At yan nga yung ginawa ngayon. So, anyway, sinabi na ng ombudsman, nasa advanced stage na, lalabas na ang desisyon sa kaso ni Villanueva. So, actually, matagal na nating hinihintay yan. Kasi kung pa dapat December yan, di ba? Overdue. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya na yun, bago magpasko, makukulong yung mga yan. Isa yan si Villanueva sa pinapangalanan. Kaya lang, napatagal, napahaba, binigyan daw kasi ng due process. Anyway, sana, sa kabila ng napatagal na yan, sana, para hindi na madagdagan ang galit at pagkadismaya ng taong bayan, ay totohanan ng mangyari ito na makasuhan na nga itong si Villanueva. Kaya abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Kasi ang sabi ng ombudsman, nasa advanced stage na ang kaso ni Villanueva. So baka sa susunod na mga araw makakita na tayo na si Villanueva ay makakasuhan, Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan naman, tulad ng nakita natin, pag naisampa ang kaso sa ombudsman, ay sa Sandigan Bayan, mismong araw na naisampa yung kaso, matapos lang marafol, kaagad-agad naglalabas ng warrant of arrest. Nakita natin yan kay Bong Revilla. Final yung kaso Friday. Pag Monday, niraffle kaagad ng Sandigan Bayan kung kaninong division mapupunta. Pagkatapos, nung pagkarapol, nung hapon mismo, may warrant of arrest na. Nag-surrender. Yan. Kaya na to mga kabunyog. Abangan natin. Sunod-sunod na ito. Marami na namang makakasuhan sa susunod na mga araw, makukulong. At sana nga, ito na yung mga big fish na sinasabi. Kasi parang nawawala na ang tiwala ng taong bayan. Matapos kay Bong Revilla at kay Diskaya, wala nang nasunod pero ngayon, nabubuhay na naman uli, napag-uusapan na naman uli, katulad nito, sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, nasa advanced stage na ang kaso ni Villanueva at posibleng ilabas na. Bunyog, halikan na kasama. Sinong natutuwa na advance na yung kaso ni Brother Villanueva, mga kakabsat. Diyos ko Lord Rudy. O nga, biro mo, nung December 15 pa natin. Sa December 15, mga dalawa. May dalawa pa yan sinabi, no? Tragis na ka pa, walang nangyari pa. Ito na. At least kahit pa paano, nakapaghintay na tayo, hayaan na natin, mga kakabsat. Isang linggo lang. Isang linggo lang. Naku po, magbigay na sa linggo. At least lalabas na. Tapos na yung paghihintay at ubos lagas sila. Elvira Gini ba? End time. Lagas pagdating sa Senado, putragi sinong naiwan doon. Wala si Bato, tapos mawawala si baka magkakatotoo nga yung sinabi ni Boying. Huwag ka mag-alala, Tito Sen. Ako bahala dyan sa tatlong yan. Wala, magkakatotoo. 4 lang may iwan. Sino may iwan doon? Si
Sino doon? Sino may iwan doon? Si Aimee, si Bongo, si Robin, si Cayetano. 4 na lang silang maiiwan. My goodness. Talagya. Anak ng kamote. So, ganun talaga. Hindi lang pala si Sarah minamalas, pati yung mga kaalyado pa din niya, minamalas din. Diyos ko po, Lord. O siya, next topic ulit tayo. Mag-last 2 topics tayo, mga kapsat, bago mag-alas 12. Sakto tayo, okay? Second to the last topic tayo, mga kapsat. Maraming salamat po again sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ako po, minamalas talaga sila. Here we go.